Ombudsman, DOJ should look into Madriaga's serious claims versus Sara Duterte. Yan po ang payag ni Laila de Lima. Pero, sabi ni Dertoas, ang very serious with receipts allegations ni Saldico kina BBM at Martin Romualdez ay destabilization according to de Lima. Kita mo yung hypocrisy. Kaya hindi kayo gusto ng mas maraming Pilipino, kitang-kita ang selective accountability, duplicity, and hypocrisy ninyo. Very partisan, civil society and religious groups. Yun po ang inamin ni Congresswoman de Lima na sinulatan siya ni Ramil Madriaga, nagpapatulong sa kaso. Nakakulong itong Ramil Madriaga, kidnap for ransom. Yan po, noong 1990s, early 90s, nasintensyahan na siya ng death penalty ng lower courts. Na-acquit lang siya sa Supreme Court. So paglabas niya sa kulungan, balik sa dating trabaho, kidnap for ransom na naman. So nahuli siya ng mga pulis 2023. So nakakulungan ngayon. Yun. Nagpapatulong si Ramil Madriaga kay Congresswoman de Lima para makalabas o para ma-quit ang kaso. Tapos inamin ni Congresswoman de Lima na binisita niya si Madriaga sa kulungan, pinag-usapan nila ng masinsinan ang kanyang affidavit. Diba? Connecting the dots. And then, lumabas yung affidavit. Very serious kuno. Ay, nako. Paanong very serious yung PSG? Never na magkakaroon ng civilian na ma-assign sa Presidential Security Group. I spent 34 years in the military service. Hindi nga ako na-assign dyan dahil hindi ako qualified. Yung Presidential Security Group, yan na yung mga pinakamagagaling na sundalo at pulis kasama ating kapulisan na OPCO, ma-DS sila sa pinakamagagaling yung mga yan. So yung claim ni Madriaga na assign siya sa PSG is malaking katatawanan, kalukuhan. Tapos nagturo pa daw siya ng strategic transport. Yung mga hindi ako nakakuha ng VIP security course kasi nga hindi ako na-assign sa mga ganyan. Kaya lang yung si General Fillmore Bondilles Escobar, graduate ng VIP security course, nagtanong siya sa kanyang post, mga kapwa ko nakatapos ng VIP security course, meron bang subject na strategic transport? So, wala talagang kaya ang daming inconsistencies sa testimony ni Madriaga na narinig ko interview ng mainstream media kay Attorney Harry Roque. Nag-usap daw sila ni BP Sara. Sabi ni Attorney Roque, hindi daw hindi kilala ni BP Sara yung yun ang binanggit ni Attorney Roque sa interview. Hindi niya kilala. Narinig lang daw ni BP Sara yung Ramil Madriaga dahil may threat sa buhay ni
BP Sara galing kay Ramil Madriaga. Yun lang ang koneksyon nila. So, yung mga pogo, mga polbolon, Lord ng ano, sige, imbestigahan ninyo. Kasama man yan sa script. Oh. Ang tanong, may jurisdiction ba ang ombudsman kay Vice President? The answer is none. No. Dahil impeachable officer siya, official, kahit anong gawin ni ombudsman, DOJ, kaliwat kanan, walang epekto. Ang may jurisdiction lang kay BP Sara is an impeachment court. Kaya itong ginagawa nilang ito are all political noise, propaganda para siraan ng todo si BP Sara sa mainstream and social media. But bring it on. Oh. Sobra more than 2 years na. Tuloy-tuloy ang demolition job laban kay BP Sara. So nung una, medyo bumulusok ang kanyang rating. But ngayon, na-survive niya na. Pataas na siya ngayon. Sa lahat ng surveys, di ba? Mapansin nyo. Si BP Sara palagi nangunguna, both presidential survey or your trust satisfaction survey, BP Sara lahat ang nangunguna. Kaya itong ginagawa nila ito, these are, desperate attempts. Itong sina Dilima, kasi ang manok nila si Rizal Tiberos. Gusto nilang manalo ang kanilang manok. Alam nila yung WR numero survey latest November, 2.4% lang ang nakuha ni Hontiveros. BP Sara 33%. Kaya double time sila. Kung ano-ano lang gagawin para siraan. Kaya lang hindi nyo na maluloko ang taong bayan. Wais ng taong bayan ngayon. Marunong ng manimbang age of social media. Sige, you can never bring a good man or woman down. Content creator naniniwalang napigilan na ni Pangulong Marcos ang nakawan sa kaban ng bayan. Naging usap-usapan sa social media ang pahayag ng content creator na si Ronaldo Tovero na nagsabing dahil kay PBBM natigil na ang nakawan sa kaban ng bayan. Ayon sa ilang netizen, ito ay nagpapakita ng suporta sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Habang iginit naman ng iba na ang naturang pahayag ay isang opinion na nangangailangan ng malinaw na batayan. Okay. So, maalala ko tuloy, nung nag-attend ang Pangulong Marcos Jr. ng APEC Summit sa South Korea, may press conference doon, tinanong ng isang reporter na tungkol sa confidence ng mga foreign investors sa Pilipinas. Ang sagot ng Pangulo, ganito, dahil isiniwalat natin ang korupsyon sa bansa, yung flood control na yan, kaya bumabalik na ang tiwala ng mga investors sa bansa. Ganon. So, yung pahayag ng Pangulo na yan, ito na ngayon yung basihan nitong mga content creators nito, tawag natin mga pro-BBM vloggers, na nagsasabi na magpasalamat tayo sa Pangulo dahil siya ang siya ang nagbulgar, siya ang whistleblower. Kaya wag natin siyang sisihin. Pasalamatan natin siya, purihin, parang ganon. Yan din palagi ang linya ni Auntie Claire Castro na ang Pangulo, ginagawa niyang lahat. Ayaw niya ng korupsyon. Sinasabi niya, yun. Kaya lang, tingnan natin. Taong bayan,
Kasi these are all opinions. Yung kay BBM sa South Korea, opinion niya yun. Hindi yun fact. Yun ang tingin niya sa sitwasyon na bumalik na daw ang kumpiyansa ng mga foreign investors sa bansa dahil sa pagsiwalat niya ng corruption. Kaya lang, kabaliktaran sa sinasabi ng mga businessmen. O example, yung si Mr. Sergio Ortiz Luis, presidente ng Employers Confederation of the Philippines. Anong payag niya? Zero ang mga foreign investors na pumupunta sa bansa para makipag-negotiate for investment. Zero. Noong 2023, meron pa daw mga foreign investors naghahanap ng opportunities magnegosyo sa Pilipinas. Ngayon, zero. O, kanino tayo maniniwala? Sa presidente? Na hindi naman siya negosyante, politiko siya? O dito sa mga negosyante mismo na naapektuhan sa pagbagsak ng ekonomiya ng bansa? Ayun. Natigil na daw ang... sige, tingnan natin ha. People who reacted. 34,000 people ang nag-react. 28,000 ang tumatawa. 4,600 lang ang nag-like. 710 ang galit. So, percentage-wise, mga 85% hindi naniniwala sa opinion na ito. On the contrary, baliktad. Bakit? Kasi nga, sa survey ng WR numero, 31% ang nagsabi ang Pangulo ang accountable, most accountable. Siya ang dahilan ng lahat. Siyempre, Pangulo siya eh. Command responsibility. Anong sabi na wala siyang kinalaman? Either, kung totoo nga wala siyang kinalaman, mahina siya. Incompetent siya. Ninanakawan siya sa kanyang harapan. Ganon yun. Kaya, agree ako, ang most accountable sa corruption scandal na ito, ang Pangulo mismo. O anong sabi ni Saldico? Nilabasan siya ng resibo. Pinasingit ng Pangulo, 100 billion pesos singit. Totoo. Mismo si Senator Lacson ang himay-himay o pinag-aralan yung resibong nilabas ni Saldico. Totoo, mga insertion na may kickback 25%, kaya lang hindi daw Pangulo ang nakatanggap. Ibang tao daw. Paano? May mga bagman. Nasaan na yung si Yusek Jojo Cadiz na bagman daw ng Pangulo? Nasaan na siya ngayon? Wala lang. Nag-resign lang. Natigil ba? Hindi. Tuloy pa rin. Pasalamat tayo sa Philippine Center for Investigative Journalism, PCIG. Sa research nila, mismong anak ng Pangulo, Sandro Marcos, may pinakamalaking pork barrel na tinatawag na ngayon na allocable, 15.4 billion in 3 years. Pumapangalawa ang pinsan ng Pangulo, dating Speaker Martin Romualdez, 14.4 billion. Kaya tinawag silang pork barrel kings. So, natigil na ba? Hindi. Ngayong 2026 budget, nandyan na naman ang mga insertion. Again, findings ng PCIG. Ang Speaker of the House mismo ang nangunguna sa budget insertion sa DPWH budget. Pumapangalawa ang chairman ng House Appropriations Committee, Congresswoman Swansea. Budget ng DPWH. Pagdating sa Senado, pumayag si Vince Dizon na bawasan. Binawasan nga for 54 billion. Pagdating sa BICAM, gusto ng mga kongresista, ibabalik ulit. Bakit? Baka nandun na yung mga singit-singit. So, napigilan na, I don't know. Sana nga mapigilan. Kaya lang,
Sabi nga ni kong ex-congressman defensor na, paano matatapos ang problema tong corruption kung ang Pangulo mismo ang mastermind? Ganon din si Attorney Rowan Nagwanson. Ano ba yan? Only in the Philippines, ang mastermind nagpa-imbestigar sa corruption na siya ang dahilan.